po, wait lang, may ginagawa lang po. Ang laki na ng sede natin, no? Man, patapos na siya ng high school. Sige na, hintay ko na ako. Yuking po na. Babay, kuya. Ingat lang na. Ingat ka. Sige tayo. Na, eh, baon mo pala. Salamat tayo. Pwede ka muna ka. Sige po. Ingat ka. Sige po. Mga anak, sandali na lamang ito, makakain na tayo. Gusto niyo bang mauna na tayo kumain o hintayin na lang natin nanay niyo? Hindi na po tayo. Hintayin na lang po natin si nanay para sabay-sabay na tayong kumain. Oo nga po tayo, hintayin na natin si nanay. Sabihin ko, start na rin siya sa kanyang trabaho. O sige, hintayin na lang natin matapos ang nanay niyo nang makakain na tayo. O, Nay, nandyan ka na po pala. Hinintay ka po namin para sabay-sabay na tayong kumain. Nako, hindi na ako kakain. Nagmamadali na ako pumasok sa trabaho ko. Maupo ka muna, saluhan mo naman kami kahit minsan lang. Kaya nga po, Nay, masyado mo naman pinaglalaanan niyang trabaho mo. Kamusta ka na po sa trabaho mo? Mukha ka pong laging pagod dahil dun ah. Oo nga eh. Lagi akong tinatambakan ng trabaho. Kaya lagi akong pagod. Magpahinga ka rin, Nay, minsan. Hindi naman ata tama yung ginagawa ng boss mo sa'yo. Alis na ako ah. Bantay mo na mabuti yung mga bata. Ingat po, Nay. Bye po. Tracy? Tracy, anak! Hi, Nay! Nandito ka na pala. Kamusta po? Okay lang, nakakapagod. Nay, mukhang pagod na. Pagod ka na yan. Okay lang para sa'yo rin naman. Alam mo naman yung tatay hindi makakasama. Salamat, Nay. Ito po, tubig para kahit pa paano mawala yung pagod mo. Kompleto na ba mga gamit mo? Kompleto ba na po? Kumain ka na? Hindi pa po. Ay, naku. Hindi mo lang pa dito. Okay na po, Nay. Sa school na po ako kakain. Tignan na po ako. Ito na lang. Bumili ka na lang ng pagkain. Sa kanin mo. Salamat po, Nay. Alis na po. Na. Ay, babae. Gawin mo nga yan. Gusto ko tapos ngayon araw yan. Pero ang dami po nito. Bakit sa akin lahat? Imposible namang matatapos ko ngayong araw. Pero si Angelo wala namang ginagawa. Bakit hindi mo ibigay sa kanya? Puro ka reklamo. Basta gusto ko ngayon, tapos na yan. Ito na natin. May problema po ba? Ano to? Ano pinagagawa mo? Napakasimpleng gawain lang, hindi mo magawa. Talagang walang mahasang sa inyong mga babae. Simpleng gawain lang, pumalpak ka pa. Oo na, nagkamali na, pumalpak na. Pero hindi mo naman kailangan insultuhin ako. Ang dami-dami ng empleyado pero sa akin mo lahat ibinibigay. Kung hinati mo sana yan, edi sana nakuha mo yung mga gusto mo. Mamaya, pagbalik ko, iaabot ko ang resignation paper ko at hindi na ako babalik sa trabaho to. Sige. Oh, ayun na ang resignation paper ko. Oo, pipirmahan ko nang makaalis ka na dito. Oo, andiyan ka na pala. Kumusta
sa trabaho? Mukhang nagsagutan na naman kayo ng boss mo. Nag-resign na ako dun. Ha? Paano? Mahal na mahal mo yung trabaho mo. Hindi ko na kayang tiisin yung hindi pantay-pantay na pagtatrato. Pagdating sa mga lalaki, ang bait-bait niya. Pero pag sa amin, napakainit ng ulo niya. Eh, ano plano mo ngayon yan? Sensya ka na kung hindi kita matutulungan ngayon. Ayos lang, dito ko na lang alagaan yung mga anak natin. Pero ang plano ko, magtatayo ako ng sarili kong negosyo. May mga kaibigan akong stockholder ng mga kumpanya. Gusto mo kontakin ko para makatulong sa plano. Ay nako, wag na. Kaya ko na to. Hayaan mo akong matulong kahit sa maliit na paraan lang. Sawa mo pa rin naman ako, di ba? Ay, sige na nga. Good day! Gusto ko sana mag-inquire sa inyo dahil gusto ko bumili ng bahay. Eto po, nandito po yung mga info sa unit na maaari kong matipuhan. Kamusta po? Nagustuhan niyo po ba? Sakto rin din po kasi yan para sa pamilyang may 5 or pataas na miyembro po. Kung may alaga rin po kayo ay, tiyak, pwede rin po ito. Wala na ba kayong ibang unit? Ang pangit naman ito. Nakaka-overwhelm masyado. Gusto ko yung mas malaki dito. Ito po, mas maganda, mas maaliwal, at mas malaki po yun. Ano ba yan? Wala man lang ako napili kahit isa sa mga unit nyo. Ang pangit ng kulay tsaka design. Mukhang low-class architect kinuha nyo dito ah. Sa tingin nyo, may bibili ng unit nyo? Kailangan ko pa rin magsumikap at kailangan kong may tuguyod si Daisy ng maayos. Hindi ko siya pwedeng sukuan at mas lalong hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan ako ni Daisy at hindi kami mabubuhay kung ganito na lamang. Nangako ako sa kanya na bibigyan ko siya ng magandang kinabukasan at magandang buhay sa abot ng aking makakaya. Bebe, okay ka lang? Nakita ko yung customer mo ah. Mukhang galit. Kaya nga eh, di niya kasi nagustuhan yung flyer na inabot ko para sa maaaring magustuhan ng unit. Oh, anong ginawa niya? Ayun, nagalit. Binato niya yung flyer sa table. Sobra naman yun. Kaya pala ganyan yung itsura mo eh. Oo nga eh. Ang tumal ko rin kasi ngayong buwan. Tsaka dumadagdag din sa isip ko na ang hirap magtrabaho lalo na't ako lang nagtataguyod sa anak ko. Wala na kasi siyang kinikila ng tatay tsaka di na rin naman maaasahan yun. Alam mo, bira na nga lang yung mga ganyang single mother eh. Doon pa lang sa nagpapatuloy ka kahit mahirap na, believe na ako sa'yo. O siya, kamusta ka? Kamusta yung ginagawa mong kanta? Wala, eto, hindi ko pa matapos. Ay, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano May yun? inaalok sa aking trabaho. Construction daw. Ha? Instruction? Pag mga lalaki lang yun ah. Baka mapano ka pa dyan? Hindi, mag-a-assistant ako, sabi nung kakilala ko. Assistant. Siguro may pinupormahan ka doon. Intindihin mo naman, gusto ko lang makatulong para sa mga anak natin. Sus! Ikaw pa. Sige siya, ikaw bahala. Pupunta pala dito yon para kausapin ako at para mapagpaalam na rin ako sa'yo. Ba't mo pa ba kailangan magtrabaho? Wala ka bang bilib na kaya ko mong supportahan natin pamilya? Hindi naman sa ganun, gusto ko lang makatulong sa atin dahil lumalaki na yung mga anak natin. Marami na rin sila pangangailangan para sa eskwela. Sige siya, ikaw bahala. Lagi mo na lang iniisip sarili mo. Tuloy! Mrs. Montoya, Ako nga po. kailan ka po? Ano nga po din po? Nangapon. Opo kayo. Ako nga po pala si Alan Mark Valenzuela. Nagmamay-ari po ng engineering company. Ikaw po ba yung boss ko? Yes, ako nga. Andito ako para interviewin ka. Kung karapat dapat ka ba ipasok sa trabaho. Teka, instruction? Iba't para sa mga lalaki lang yan? Delikadong gawain yun Kung paano nangyari sa asawa ko, pananagutan ba ng kumpanya nyo? Kasi assistant lang naman po. Wala naman pong nangyari sa kanyang masama. Assistant, di ba? Hindi papapuntay nyo yan sa mga sites, construction sites. Kung may nangyari dyan, anong gagawin mo? Hayaan mo na ako, di ba porket babae kami, di namin kayang gawin mga ginagawa nyo? Na hanggang dito lang kami sa bahay? Teka, oo, pumapayag na ako. Sige, trabaho ka na rin. O di bali, okay na tayo. Ikaw na ang bago namin sister. Salamat po. Salamat.
Bago ka pa pumasok, ang sabi mo, di ba? Hindi ka pa didiretso bago. Dapat umuwi ka na lang at hinintay ako sa bahay. Ayos lang po. Ito ba? Nay, kamusta ka po? Kasi po mukhang pagpapagod kayo. Pagod ako pero kaya ko ba? Alam mo naman na ikaw lang ang aking inspirasyon para naman. Pero Nay, huwag mo po kakalimutan magpahinga. Alam ko kung wala akong masyadong natutulog, pero nandito po ako para sa po. Alam ko naman yung anak, pero mas gustuin ko pa rin na mag-focus ka sa pag-aaral. Kaya naman ng nanay ko. Salamat po na yun. Kasi kahit wala na po ng tatay, mas pinili mo pa Ako wala yun. Responsibilidad kita dahil anak kita. Alangan naman gawin ko sa ating ginawa sa ating ng tatay. Nay, gano'n po ba kahirap ang mag-isang ba? Totoo lang anak, mahirap. Mahirap. Kasi, kailangan mong harapin yung iba't ibang uri ng diskriminasyon na natatanggap mo. Kailangan mo na pagtiisan na ang tingin sa'yo ng mga tao ay babae ka lang. Mahina, walang laban. Madalas kang hindi maintindihan ng mga tao sa paligid mo. Kapag may ginagawa ka at taliwas yon sa mga inaasahan nila, naku, bilang isang babae, masama na yan sa pananaw nila. Makasarili, mayabang at pagmataas. Ganyan nila inilalarawan ang mga babae na ang gusto lamang ay pantay-pantay na pagtrato. Mayabang ka kapag pinakita mo sa kanila na kaya mo na walang tulong ng mga kalalakihan. Nagkamali ako. Alam ko sa sarili ko mali magdiskrimina ng babae. Higit ng pinagpapasensyaan ko na nagmataas ako sa kanya. Ngunit sa dulo, babae rin pala ang kailangan ko para maging matagumpay ang buhay ko. Ang pagmamataas ko ay walang narating. Dahil sa uli, sa babae rin ako tumakbo at humingi ng tulong. Ang ginawa ko ay hindi makatao, sapagkat nagmukha lamang akong mangmang o walang pinag-aralan. Ngunit ngayon, natanggap ko na ang ginawa kong pagkakamali ay hindi karapat-dapat. Natanggap ko na babae sila, hindi basta babae lang.